Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Navales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ibahagi ang mensahe ng Espiritu Santo na siya lang yung nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang may gawa ng buhay nating mga tao, sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay na sa tinapay lamang. Honestly, ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan. At patotoo na kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay namamatay. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at ang kawangis ng Diyos na siyang tinanggap ng tao, ng lalaki at babae ay ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay espiritu yan na nagmula sa Espiritu Santo. At ang ating kaluluwa ang siyang aalis sa ating katawan para hukuman base sa ating mga gawa. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng ating buhay, templo niya ang ating katawan, at ang ating kaluluwa ay sa kanya nagmula, ang banal na spirito rin ang maghuhukom sa ating kaluluwa base sa ating mga gawa. At sa araw na to, ang topic ko ay Leila de Lima. Huwag kang magdiwang, hindi pa tapos ang laban. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang labanan naman dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan. Nasasaad sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places." In Ephesians chapter 5 verse 11, nasasaad dito, "Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." Sinabi ni Kristo mag-ingat sa mga bulaang propeta dahil nga maraming gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Sinabi ni Kristo, makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sinabi ni Kristo, suriin nyo ang bawat espiritu kung nasa panig sila ng Diyos. Sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Sinabi ni Kristo, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. Sinabi ni Kristo, if you knew me, you know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Sinabi ni Kristo, if you believe in me, you believe in the Father who sent me. And when you believe in me, I and the Father will come to you and abide in you. I do believe in Jesus Christ that my body is a temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit has told me that He is the Father of my soul, who is as well the Father of Jesus Christ. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na bago pa man niya nilikha si Kristo dito sa mundo, ay nakaplano na yun. Sinugo ng banal na spirito ang kanyang anghel na si Gabriel para pumunta kay Birheng Maria at para sabihin kay Birheng Maria na si Birheng Maria ay magdadalang tao ng batang lalaki na papangalanan niyang Jesus. Dahil si Maria, alam niya sa sarili niya na malinis siya at hindi siya nakipag-isang katawan sa sino mang lalaki, alam ni Birheng Maria na birhen siya. So si Birheng Maria ay naguluhan dahil paano daw mangyayari yun gayong birhen siya. Sinabi ng anghel na si Gabriel kay Birheng Maria,
darating ang Banal Espiritu, ang Espiritu Santo at lulukob sa iyo at magdadalang tao ka ng batang lalaki na siyang magiging anak ng kataas-taasan. Sinabi ni Maria, mangyari ang kagustuhan ng Diyos sa kanya. So, si Birheng Maria, nabuntis siya gawa ng Espiritu Santo. Ang Ama ni Kristo ay Espiritu at hindi tao. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria. Sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Honestly, kay Kristo mo lang makikilala kung sino talaga ang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. At kung sino talaga ang amang espiritual ng iyong kaluluwa. Dahil tinanggap ko kay Kristo ang katotohanan sa mga aral niya, na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi napubuhay dahil sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Nakita ko ang katotohanan nang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang presensya ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating katawan. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Nakita kong katotohanan sa mga aral ni Kristo kung bakit siya nagsasalita patungkol sa pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang kanyang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nasa aking katawan. Na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng Ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo. Para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang siyang nag-iisang amang espiritual na dapat nating purihin, sambahin, ibigin at paglingkuran. Dahil siya yung lumikha sa ating mga tao. Tulad ng sinabi ni Kristo, sinabi niya mag-ingat sa mga bulaang propeta. Dahil nga maraming gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan dahil templo ng Banal na Espiritu ang aking katawan at ang Banal na Espiritu ang nagsasalita para sa kanya dahil siya naman yung nagbibigay ng buhay sa akin at parati ko siyang kasama. Ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu ang katotohanan patungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Honestly, ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Mahal niya ang mga tao sa ating bansa. At nung unang panahon, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang ating bansa ay naging tanyag muna, naging kilala, na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon na mga malalayag ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At nung unang panahon, hindi pa uso yung pera. Kaya ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Pinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na walang relihiyon sa ating bansa. Honestly, bago pa dumating itong si Ferdinand Magellan, naunang dumating muna yung mga manlalayag na nakikipagkalakal sa atin na may kasama silang mga misyonero ng relihiyon ng Islam. Dahil friendly yung mga tao sa atin, sa ating bansa, tinanggap ng mga ninuno natin ang relihiyong Islam, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa atin. Ito yung ipinapahayag ng Espiritu Santo. Then sa paglipas ng mahabang panahon, itong si Ferdinand Magellan na isa ring manlalayag, na utusan ng hari ng Espanya, ay napadpad sa ating bansa. Si Ferdinand Magellan naman ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko na may dalang rebulto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na sasambahin nyo sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo.
Honestly, nung 1521, nang dumating itong si Ferdinand Magellan, kasi unang tinanggap sa atin yung reliyong Islam. So, yung sinalapu-lapu, mga Muslim yan eh, Islam ang relihiyon nila. Itong si Ferdinand Magellan at si Lapu-Lapu naglaban yan sa Mactan. Ipinahayag to sa akin ng banal na spirito. Gawa nga, itong si Ferdinand Magellan, gusto niyang palaganapin ang relihiyon ng Romano Katoliko. So sa labanang yon, sa Mactan, namatay si Ferdinand Magellan. Pero yung mga kasamahan ni Ferdinand Magellan, nakabalik yan sa Espanya. At sa kanilang pagbalik, mas malakas ang pwersa nila kasi gawa ng kanilang hari na nasa Espanya. So, ang ginawa ng pinakahari ng Espanya, sinakop ang ating bansa ng mga Espanyol gawa ng relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Yung mga pare, ipinahayag sa akin ng banal na spirito, yung pare ng Romano Katoliko ay mga bulaang propeta. Nanalil lang sa ating mga nuno kung kaya tayo nasakop ng mga Espanyol. Ito yung sinabi din ni Dr. Jose Rizal, na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Honestly, ang totoong pangalan ng ating bansa ay hindi Pilipinas, kundi Maharlika. Ang pangalang Pilipinas ay nanggaling sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika para ibaon sa limot. Kasi nga, gusto ng mga Espanyol, sila yung maghari sa ating lupa. Ninakaw ng mga Espanyol, ng mga bulaang propeta, ang ating bansa. At pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod doon sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Ito yung sinasabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta na nakasuot nga daw ng puti, na animoy mga tupa pero ang puso nila ay sa halimaw. Gawa ng relihiyong Romano Katoliko, yung kalaya at kapayapaan sa ating bansa ay sinikil ng mga Espanyol at ng mga bulaang propeta. Naghari-harian ng mga bulaang propeta sa ating bansa at ang mga Espanyol. Sa paglipas ng panahon, naglaban ang Espanya at ang Amerika. Napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang maghahawak sa ating bansa ay ang mga Amerikano. Kaya ang ginawa ng mga Espanyol, ipinagbenta tayo, yung ating bansa, sa mga Amerikano. Kaya sinakop din tayo ng Amerika. Sinabi ni Kristo, suriin nyo ang bawat spirito kung nasa panig ng Panginoon. Sinakop tayo ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Walang kabutihan na idinulot ang relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Dahil yung hindi kinagugustuhan ng Panginoon, yung sumamba ka sa rebulto, Santo-Santo at Diyosan, dinala yan ng mga Espanyol para ituro sa ating mga ninuno. Para sumamba sa mga rebulto, Santo-Santo at Diyosan. Which is hindi yan tinuro ni Kristo. Kung babasahin mo ang Biblia, wala si Kristong itinuro na sumamba ka sa rebulto, Santo-Santo at Diyosan. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Sinabi ni Kristo, ang kasalanan walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang sumamba ka sa rebulto, Santo-Santo at Diyos-Diyosan. At iduluhin mo ang mga pare na siyang iyong amang espiritual, ay kalapastanganan yan sa banal na Espiritu. Nananahan sa iyong katawan, wala yang kapatawaran. Ito yung katotohanan na ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na kaya kayo namuhay ang inyong bansa sa kahirapan at kadiliman ay dahil sinakop kayo ng dalawang nasyon. Ng Espanya, gawa ng nalinlang kayo ng mga bulaang propeta ng relihiyong Romano Katoliko. Pangalawa, nung naglaban ng Amerika at ng Espanya, ipinagbenta kayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano, kaya ang inyong bansa
ay namuhay din sa kadiliman, inalipin kayo ng mga Amerikano. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito, na siyang Diyos Ama, na tumawag sa akin dahil templo ng banal na spirito ng aking katawan, na yung mga Roman Catholic leaders at American leaders ay mga ulupong, mga kampo ng kadiliman, na nanakop sa ating bansa na lumingki sa ating kalayaan at kapayapaan. Kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman at kahirapan. Ang ating bansa ay minanipula ng mga leaders ng Roman Catholic. Dahil ang tingin ng mga Roman Catholic leaders sa kanilang sarili, mga Diyos sila. Sila yung mga banal. Pero ipinahayag sa akin ng banal na spirito na siya lang ang nag-iisang banal na dapat mong sambahin na iyong amang espiritual at hindi itong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Nasasaad sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 23 verse 9. Do not call anyone father here on earth, for there is only one Father, and He is in heaven. Honestly, ang amang espiritual ng ating kaluluwa, yung Espiritu Santo lang nananaan sa ating katawan, hindi ang mga pare. Honestly, ang nagpapatay at nagpapako kay Kristo sa krus ay mga pare din. Hindi naunawaan ng mga pare na nagpapako kay Kristo na yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. So, winasak ng mga pare na to ang katawan ni Kristo sa krus na hindi nila naunawaan na hindi si Kristo ang una nilang winalangya, kundi ang amang espiritual, ang Espiritu Santo, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Kaya nung si Kristo ay nakapako sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawaan ang kanilang ginagawa. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. So, yung mga pumatay kay Kristo, yung mga pare, yung mga naging kaisa ng pare na umayon sa mga pare, may utang sila sa banal na spirito. Gawa ng kasalanan nilang ginawa na pinatay nila sa krus ang bugtong na anak ng banal na spirito, ng Espiritu Santo. Nasasaad sa banal na kasulatan na sa huling panahon may kukuhanin ang Diyos na anak na babae dito sa lupa na prangka. Pero hindi ko inaakala na isa ako doon sa sinasabi doon ng Panginoon na may kukuhanin siyang anak na babaeng prangka na siyang magpapatotoo patungkol sa kanya. Well, honestly, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ko. Hindi ako umiiral dito sa mundo dahil sa sarili ko lang. Umiiral ako dito sa mundo dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananaan sa katawan ko na siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Dahil ang may gawa ng aking katawan at kaluluwa ay ang Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo ang buhay, liwanag at katotohanan na pinagmulan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ni Kristo na there is power once the Holy Spirit comes upon you. Hindi ka kayang linlangin ng mga bulaang propeta dahil kilala mo kung sino ka talaga, kung saan ka nagmula, at kung sino talaga ang totoong nag-iisang Diyos na dapat mo lang sambahin, ibigin, at paglingkuran. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, sinakop tayo ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Sinakop tayo ng mga Amerikano. Itong ang labanan dito sa mundo nasasadyan sa banal na kasulatan. Sinabi kong talata na Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Honestly, ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga kampo ng kadiliman na siyang nanakop sa ating bansa at pilit na tayo ay ibinabaon sa kadiliman. Kasi itong mga Roman Catholic leaders ay mga Illuminati at oligarko na naging katuwang ng mga Amerikano para yung ating bansa ay mamuhay sa kadiliman. Minamanipula ng mga Roman Catholic leaders at ng Amerika ang politika sa ating bansa. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito na nagkaroon tayo ng isang ama na leader sa ating bansa na mabuting tao.
na napagkaisahan, napabagsakin ng mga ulupong na to, yung leaders ng Roman Catholic at ng mga Amerikano, kasama ni na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, at ng mga Dilawan. Yan ay si dating late President Ferdinand Marcos. Dahil itong si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi nagpapadikta sa mga Amerikano. Naging masagana ang pamumuhay ng ating bansa sa pamumuno ni dating late President Ferdinand Marcos. Itong si dating late President Ferdinand Marcos ay may binuuyang Rolex 12 members. Sa Rolex 12 members, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na 3 ang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. Kung kay Kristo ang naghudas ay si Judas Iscariot, kay dating late President Ferdinand Marcos, sa Rolex 12 members na binuo niya, 3 ang naghudas sa kanya. Yan ay si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, at si Danding Cuangco. Dito sa aklat na to, pinahayag ko yung pangalan ni na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, kay late President Ferdinand Marcos, kay Cory Aquino, kay Tatay Digong, at Leni Robredo. Para patotoo, ipakita ko ang pangalan nila ay nasa saad dito. At tong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Kung i-google mo tong aklat na to na Life in 3 Parts by Lerma Novales Sarmiento, makikita nyo kalat na talaga to. Ipakita ko sa inyo ang mga pangalan na yung binanggit ko. Ito. Naririto yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni President Ferdinand Marcos. Pangalan ni Cory Aquino. Pangalan ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. At maging yung pangalan ni Leni Robredo. Naririto din. Leni Robredo. Sa aklat na to, ipinahayag sa akin ng banal na spirito kung sino yung mga taong mabubuti na leader sa ating bansa at kung sino yung mga demonyo, mga hudas. Si dating late President Ferdinand Marcos ay mabuting ama, naging leader sa ating bansa na pinagtulungan ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders na silang mga demonyo, mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Kasama nila si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos at Danding Cuangco. Si Danding Cuangco, honestly, ang naging partisipasyon niya, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na itong isang Sergeant Pablo Martinez na nakulong pagkatapos ng papatay si Ninoy, nakulong tong matanda na to na si Sergeant Pablo Martinez. At nung makalaya siya, pumunta siya kay Cory Aquino para sabihin ang katotohanan. Kasi itong matanda na to, nung nakulong siya, na born again kasi yung kanyang kaluluwa. So nagsisi siya. Nagbalik loob siya sa Panginoon para ipahayag niya yung katotohanan para kung mawala man siya dito sa mundo, wala siyang bit-bit bang mabigat sa kanyang konsensya. So sinabi nitong si Sergeant Pablo Martinez na ang nagpapatay kay Ninoy ay si Danding Cuangco. At dahil doon sa pagkasabi niya ng katotohanan, pinagbantaan yung buhay ni Sergeant Pablo Martinez. Honestly, in-interview yan ni Julius Babaw. Yang si Sergeant Pablo Martinez. Itong si Sergeant Pablo Martinez ay nasagasaan sa may Rojas Boulevard. Ang sabi ng iba, nasagasaan lang, pero ang totoo sa nakakita, talagang sinagasaan. Dahil yang si Sergeant Pablo Martinez, nung maipahayag niya ang katotohanan, pinagbanta na ang kanyang buhay. Alam niya ng kanyang pamilya. Na nung sinabi ni Sergeant Pablo Martinez ang katotohanan na si Danding Cuangco ang nagpapatay kay Ninoy, naging mainit na yung buhay ba niya, may life threat na sa kanya, mga
tawag o kung mga pananakot na siya'y papatayin. Dahil nga isiniwalat ni Sergeant Pablo Martinez sa si Danding Cuangco ang nagpapatay kay Ninoy. Ito yung mga revelasyon na sinabi sa akin ng Banal na Espiritu na kailangan mong ibahagi sa mga tao sa inyong bansa para makita ng mga tao ang totoong katotohanan. So, dahil nga ayaw magpadikta ni dating late President Ferdinand Marcos sa mga pare at sa mga Amerikano, pinagtulong-tulungan to ng mga ulupong ng mga Roman Catholic leaders ng Amerikano nina Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile. Obviously, ang lumabas na talagang traidor at hudas kay dating late President Ferdinand Marcos ay si Fidel Valdez Ramos at saka si Juan Ponce Enrile. Double-minded yung si Juan Ponce Enrile, pinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na ang puso niyan ay demonyo din. Hindi yan mapagkakatiwalaan. Isa yan sa tumanda na dyan sa inyong bansa, sa inyong politika, na hudas, na siyang magnanakaw. Ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na iyang si Fidel Valdez Ramos, malaki kasing inggit niyan kay dating late President Ferdinand Marcos. So, yang si Fidel Valdez Ramos, nakipagkutsaban yan kina George Soros, kasi yang si dating late President Ferdinand Marcos, pinasara niya ang ABS-CBN, So, nagalit tong mga Lopezes. Si George Soros kasi kilala yan sa Amerika mayaman niyang matanda na yan. Yang si George Soros ang nag-finance sa EDSA Revolution para pabagsakin ang rehimeng ni dating late President Ferdinand Marcos. Yang si Juan Ponce Enrile, yung martial law, gumagawa ng mga yan ng kaguluhan para guluhin mismo ang ating bansa. Yan ang katotohanan. Na bago pa man patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos sa ating bansa, planado na yan ng mga Amerikano, ni Juan Ponce Enrile at ng Roman Catholic leaders. At kung makikita talaga nyo yung sa EDSA Revolution, yung sa kudita noong 1986, makikita nyo si Juan Ponce Enrile kasama niya yung ibang mga sundalo at si Fidel Valdez Ramos nakasama yung mga pari at mga madre. Tulad ng sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta, sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. So, alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga taong may mabubuting puso at kung sino yung may masasamang puso. Ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na sinasamba ko, na siyang tumawag sa akin, na siyang aking pinaglilingkuran, na ang Roman Catholic leaders, American leaders, ang mga dilawan, ay siyang totoong kalaban ng mga tao sa ating bansa. Sila yung mga kampo ng kadiliman na naghahari-harian na gusto nilang sila ang magmanipula ng politika sa ating bansa. Honestly, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na ayang si Fidel Valdez Ramos, puppet niyan si Leni Robredo. Wala namang baho na hindi aalingasaw kung talagang walang itinatagong amoy na talagang kailangang ilabas. Lumabas yung patungkol din sa Nagaleaks na merong lalaki na nagkukwento na merong daw isang lalaki, I think Emilio Aguinaldo din yata yung pangalan ng lalaki na gustong pumunta ng Manila para siguro mag-ano sa sandigan doon sa pinakahukuman sa taas. Kaso yung matandang lalaki na yon ay bigla na lang daw naglaho na hindi na nakita. So yung nagkukwento patungkol dyan sa Nagaleaks,
sinabi niya na alam niya na pinapatay na yon, sinalvage na yon. Kaya bigla na lang naglaho at hindi na nakita. So yung mama na nagkukwento, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na nagsasabi ng katotohanan. Dahil yung droga, pinalaganap yan ni na Fidel Valdez Ramos. Si Fidel Valdez Ramos ang pinakademonyo na malaki ang inggit niya kay dating late President Ferdinand Marcos. Yang si Cory Aquino, noong sinabi ni dating late President Ferdinand Marcos kay Cory Aquino, kabilin-bilin niya ito kay Cory, na ituloy yung mga nasimula ni dating late President Ferdinand Marcos kasi maaano nga yung pamumuhay ng mga tao. Sabi niya, in 20 years makikita mo bagsak na yung ating bansa. Ang sagot ng impacta na si Cory Aquino, hindi na dapat ituloy yun kasi nga daw maaalala pa raw si dating late President Ferdinand Marcos. Ang sagot ni dating late President Ferdinand Marcos kay Cory, anong pag-uugali yan? Paghihiganti yan? Bakit mo isasali yung kapwa mo gawa ng may galit ka nga lang sa isang tao? So, hindi sinunod ni Cory Aquino si dating late President Ferdinand Marcos kasi malaki ang inis ng mga Amerikano kay dating late President Ferdinand Marcos kasi nga hindi siya nagpapadikta. Ito yung nangyari kay dating late President Ferdinand Marcos. Napagtulungan siya ng mga demonyo, ng mga nanakop sa ating bansa, ang Roman Catholic leaders at ang American leaders. Yan yung mga nanakop sa ating bansa na naghahasik ng kaguluhan. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Ang Roman Catholic leaders at ang American leaders ay mga Illuminati at oligarko na kampo ng kadiliman na dapat na nating buwagin sila sa ating bansa. Yang relihiyon ng Romano Katoliko ay pinayag sa akin ng banal na spirito na hindi yan nagpupuri sa kanya. Nagpupuri yan sa demonyong si Satanas. Kaya kadiliman ang tinanggap ng inyong lupa, ng inyong bansa. Yang si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik dati ang pangalang Maharlika para makalaya na daw tayo sa mga nasyon, sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa para totoong tayo maging malaya na. Pero hindi yan nagustuhan ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders, kaya pinagkaisahan siya ng mga Roman Catholic leaders at ng Amerika na pabagsakin ang kanyang administrasyon. Ito yung katotohanan na sinasabi ng banal na spirito. Dalang banal na spirito ay ang spirito ng katotohanan at hindi mo yan kayang gaguhin dahil siya ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Siya yung nag-iisang Diyos at amang espiritual. Ang kalabanin mo ang banal na spirito ay isang katangahan dahil hindi mo kayang talunin ang banal na spirito dahil ang banal na spirito ang may hawak ng buhay nating mga tao. So ipinahayag sa akin ng banal na spirito na yang sina Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, Cory Aquino, yung mga dilawan, ay sumapi dyan sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kaya ang buhay dyan sa ating bansa ay nasa kadiliman. Inaalipin tayo ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Honestly, ang kalaban ni Tatay Digong ay ang mga American leaders na nanakop din sa ating bansa, yung Amerika, at maging ang mga pari. Yan ang kalaban niya at ang mga dilawan. Kung sinong naging kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos. Tingnan mo ang katarantaduhan ng ginawa ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, at saka ni Fidel Valdez Ramos. Pinanalo nga nila si Tatay Digong na maging presidente. Pero ginawa nilang vice-presidente ang impacta rin na si Leni Robredo. Pero si Leni Robredo, sa halip na tumulong siya kay Tatay Digong para ayusin yung ating bansa, ang ginawa nitong si Leni Robredo, naging puppet ng mga Roman Catholic leaders at ng Amerika. So itong si Leni Robredo, ang puso niya ay nasa demonyo din. Kasama ng mga bansa at ng
mga bulaang propeta nananakop sa ating bansa noong unang panahon. Ito yung katotohanan na pinahayag sa akin ng Banal na Espiritu. Honestly, sinabi ni Tatay Digong na stupid at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Well, honestly, ang sinasamba ng mga pare ay mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, hindi ang Espiritu Santo. Wala kang makukuhang karunungan at kaalaman sa mga rebulto dahil inukit lang yan ng kamay ng tao. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao mismo ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na siyang nagsugo kay Kristo. Na siya ring tumawag sa akin para magsalita patungkol sa Kanya para ipahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin, purihin at paglingkuran. At yung Papa sa Roma, dyan sa Vatikano, ay isang ulupong na malaking ahas at demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung katawan ng ulupong na yan, templo rin ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo na yung Papa sa Roma at yung mga pare ay mga ulupong na kumakalaban sa kanya. So ako, tagapagsalita lang ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo. Anak niya akong babae na pinanganak sa kanyang espiritu. Dalangan kaluluwa, espiritu yan. Dahil nga na born again na yung aking kaluluwa sa espiritu at kilala ko na kung sino ako at kung sino yung aking amang espiritual na siyang Diyos na parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin, kaya ako nagsasalita rin patungkol sa espiritu katulad ni Kristo. Honestly, si Kristo at ang Espiritu Santo magkasama yan. Espiritu na sila. Ang kaluluwa ko, espiritu yun. Ang nananahan sa katawan ko, sa puso ko, ang naghahari, ay ang mga aral ni Kristo at ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Ama ni Kristo, ay siya ring Ama ng aking kaluluwa. Kaya, ipinapahayag ko yung katotohanan. Ang mga pare at Roman Catholic leaders, hindi sila mga banal. Mga demonyo sila na dapat nating kastiguhin. Yung mga simbahan na itinayo ng Roman Catholic leaders ng mga Espanyol, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu, sabihin mo sa mga tao dyan sa inyong bansa na kailangan nilang durugin at wasakin yung simbahan ng Romano Katoliko dahil hindi yan nagpupuri sa akin. Sa demonyong si Satanas yan nagpupuri. Kaya ang bansa nyo ay namuhay sa kadiliman dahil sumamba kayo sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Inalipin kayo ng mga bulaang propeta. Kailangang magbayad ng mga bulaang propeta sa Espiritu Santo sa mga ginawa nilang katarantaduhan sa ating bansa at sa banal na Espiritu. So, yung simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin yan at susunugin. Yung mga pare, magliliparan ng mga yan, magtatakbuhan ng mga yan parang mga ahas. Dahil alam nila na uusigin sila ng taong bayan. Maraming taong bayan, ang tao ang magbabalik loob sa Espiritu Santo dahil makikita nila ang katotohanan. At yung pangalang Maharlika, muli iyang ipapanganak. Hindi ang ating kaluluwa lang ang ipapanganak sa Espiritu, kundi pati yung ating bansa, yung totoong pangalan ng ating bansa na bansang Maharlika, muli yang tatayo at iaangat ng Espiritu Santo ang pangalan yan. Magiging Maharlika ulit yan. Which is sinabi din ni Tatay Digong na tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos, na dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika para hindi na tayo maging alipin ng mga nasyon na nanakop sa atin. Honestly, pinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na nasa panig niya na si dating late President Ferdinand Marcos at si Tatay Digong ay mga leader na mabubuti na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Na siyang inilahad ko dito sa aklat na to. Hero, si dating late President Ferdinand Marcos at saka si Tatay Digong.
Kayong mga dilawan, kayong mga Roman Catholic leaders, kayong American leaders, putang ina ninyo. Lahat kayong mga demonyo bilang ng mga araw nyo. Dito sa mundo natin, yung mga demonyo, kasi nalalagay, sinabi to ni Kristo sa parables of the weeds. Nung naghasik daw ng kabutihan ng Panginoon, puros mabubuti lang yung nilikha ng Diyos. Then, dumating daw yung demonyo na naghasik din ng kaguluhan, ng kanyang mga damo. Kaya, sanabi ng anghel sa Panginoon na may mga damo na hindi daw nga mabubuti. Tinanong ng anghel ang Panginoon kung bubunutin na ba. Ang sagot ng Panginoon, wag muna. Kasi baka mabunot mo rin yung mabubuting halaman. Ang sabi ng Panginoon, sa huling panahon na ng harvest, sasabihin ko sa iyo na iwalay mo yung mga masasamang damo, bigkisin at sunugin. Honestly, ipinayag sa akin ng Banal na Espiritu yung ating bansa ang kanyang lupang hinirang. Maayos ang bansa natin nung unang panahon naging tanyag at kilala. Mahal ng Banal na Espiritu ang mga tao sa ating bansa. At ang tawag nga sa salitang maharlika, ang kahulugan niyan ay freeman or freedman. Freedman. At ang ibig sabihin ng salitang maharlika ay naaayon din sa it's not a ruling class but a warrior class with nobility. Yan yung kahulugan, ng totoong kahulugan ng salitang maharlika. Ibabalik ng Banal na Espiritu ang pangalang maharlika dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa. Bawat katawan nating mga tao, templo yan ng Banal na Espiritu. So itong mga kampo ng kadiliman ng Roman Catholic leaders, hindi na sila maghahari dahil wawasakin na yung kanilang tahanan. So yung mga pare, kung ang nagpapako noon kay Kristo at nagpapatay kay Dr. Jose Rizal ay mga pare, at nang nagpabagsak kay late President Ferdinand Marcos, mismo may mga pare din, katulong pa yung mga Amerikano at ang mga demonyong dilawan. Ngayon, maniningil ang Espiritu Santo ng pautang sa mga demonyo na naghasik ng kaguluhan sa ating bansa. Ngayon, itong mga demonyo, jayanagin ang kanilang mga tahanan. Ang Amerika namumuro yan. Hahanda ngayon ng Amerika dahil pagtutulungan din siya ng ibang mga nasyon na kanyang winalanghiya. Honestly, itong katarantaduhan din ng Amerika Kung matatandaan nyo, ang Pearl Harbor sa Hawaii, pinasabog yan ng Japan, I think 1941. Tapos, ang ginawa ng mga Amerikano, dahil sinakop nga tayo ng mga Amerikano, di ba? Ginawa nila tayong allies. So, ang ginawa ng Amerika, nung Amerikano, nung magkaroon ng World War II, pumunta ang mga Amerikano sa ating bansa para yung mga Hapon papuntahin sa ating bansa. Yung mga Amerikano dumating lang para linlangin yung mga tao sa ating bansa at gawing bait na palabanin sa mga Hapon. Yung ating bansa ginawang battlefield ng mga Amerikano para palabanin mismo yung ating mga tao sa ating bansa sa mga Hapon. Anong ginawa ng Amerika? Tinulungan ba tayo? Hindi. Ganito katarantado ang Amerika. Nanlilin lang para palabanin sa mga bansa na hindi niya gusto. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung sinasabi ni Kristo na kung anong magaganap, na magkakaroon daw ng gera ang mga bawat nasyon, bawat kaharian, magkakaroon ng gutom, magkakaroon ng mga lindol, mga sakuna kung ano-ano pa. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na huwag mabahala sapagkat ang mga kailangang mangyari itong mga nagaganap sa ating bansa, sa ating mundo. Pero pasimula lang daw yan ng
paghihirap. Sinabi ni Kristo, mahahayag ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, then iyon na yung katapusan. Ito, ang layunin ng aklat na to ay magpahayag patungkol sa banal na spirito para ipakilala at itaas na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat mong sambahin. Hindi iyang leaders ng Roman Catholic. Yung Papa ng Roman Catholic, tao lang yan. Hindi nyo dapat niyang iduluhin at tawaging Holy Father dahil hindi yan holy. Demonyo yan. Kaya mag-repent na kayo. Humingi kayo ng kapatawaran sa Espiritu Santo at huwag niyong iduluhin yung mga ulupong dahil ang kaluluwa niyo sa impyerno mapupunta dahil kinakalaban niyo ang Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ito ang pinababatid ng banal na Espiritu sa pamamagitan ko dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan na kailangan ng durugin ang simbahan ng Romano Katoliko para hindi na tayo madiktahan ng mga Roman Catholic leaders. Honestly, ang Roman Catholic leaders ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na si Satanas ang sinasamba nila, hindi ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na iyang si Bongbong Marcos ay naging puppet na rin ng mga dilawan gawa ni Juan Ponce Enrile. Kinuha ni Bongbong Marcos si Juan Ponce Enrile na maging chief legal counsel niya, na maging advisor niya. Imaginein mo kung gaano katanga ni Bongbong Marcos. Si Juan Ponce Enrile na nagtraidor sa kanyang ama, kinuha pa niyang advisor sa kanyang administrasyon. Tapos ngayon, itong si Bongbong Marcos, walang ginagawa. Nadidiktahan lang siya. Si Juan Ponce Enrile, numero 1 dilawan yan. Kaya ang mga dilawan ngayon, yumayabang na naman. Itong si Leila de Lima, ang inaka Leila de Lima, hindi mo ba naintindihan? Templo ng Espiritu Santo ang katawan mo? Wala kang itatago sa banal na spirito. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa banal na spirito. Alam mong bawal ang pakikiapid. Bakit ka nakipag-isang katawan doon sa hindi mo asawa? Kasalanan yan sa banal na spirito. Yung ginagawa mo, no, ikaw ay, I think, DILG pa. Lumaganap ang droga, di ba? Ikaw yung naging parang reyna dyan sa bilibid. Nagkakakanta-kanta ka pa, nagsasasayaw-sayaw ka pa. At kung makaarte ka, sabihin mo pang, patayin nyo na ako! Ang arte mo, putang ina ka, mamamatay ka talaga. Matotodas ka. Sinasabi ko sa'yo, dito sa mundo, buhay ka pa man, ang kaluluwa mo nasa impyerno na, patay ka na. Sa mga kasalanang ginawa mo laban sa Espiritu Santo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ito yung katotohanan, gumising kayo. Kailangan ng lupigin ang mga bansa na nanakop sa atin. Tayong mga tao, kailangan nating lumaban at ipaglaban ang katotohanan. Kailangan nating tumayo na ang Espiritu Santo ang ating sambahin dahil ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na may hawak ng buhay natin. Para ibalik ulit ang pangalang Maharlika dahil yan naman ang totoong pangalan ng ating bansa. Honestly, kapag nagpasakop ka sa mga demonyo, kadiliman talaga ang magiging bunga ng mga demonyo dyan sa ating bansa. Paghihirapin niya ang pamumuhay ng tao. Pero pag nagpasakop ka sa banal na spirito, bibigyan ka ng Espiritu Santo ng kaginhawahan, kalayaan, kapayapaan. At ang mga tao, pagkakaisahin niya. Na mamuhay na may pagmamahal at pagkapahalaga sa bawat kaluluwa ng bawat isa dahil iisa tayong anak ng Espiritu Santo na ipinanganak sa Espiritu. Magkakapatid tayo sa Espiritu kapag inibig natin ang Espiritu Santo. Pero pag inidulo mo yung mga pare, magkakawatak-watak tayo. Dahil yung mga pare, hindi naman talaga sila banal. Mga demonyo, mga yan, mga ulupong. Nasasad nga sa banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon, binibigyan kita ng autoridad, tatapakan mo ang mga lakdan at ulupong, pero hindi ka nila masasaktan.
Dahil nga ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin, hindi ako kayang wasakin ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, at ng mga dilawan. Dahil ang banal na Espiritu Santo ang kakalabanin nila, hindi ako. Dahil ang banal na Espiritu Santo ang parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin. Yung mga Roman Catholic leaders, yung mga taong na leaders na nandyan, American leaders, ang may gawa ng buhay ninyo, yung banal na Espiritu rin eh. Templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Dito naman sa mundo, walang taong may kakayahang gumawa ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Libre natin yung tinanggap sa Espiritu. Narito na tayo sa huling panahon. Dun sa Parable of the Weeds, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na ang ating bansa ang kanyang lupang hinirang. Na maayos niya na pinagpapala niya nung unang-unang panahon pa man. Kailang dumating tong mga demonyo itong mga Roman Catholic leaders, si Ferdinand Magellan, at dumating din yung mga Amerikano. So itong Amerika at ang Roman Catholic leaders ay ang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na dalawang malaking ahas na ulupong na lumingki sa ating bansa. Kaya ang ating bansa ay namumuhay sa kadiliman. Tapos itong ICC, feeling ng ICC, mga hurado sila dito sa mundo. ICC leaders, makinig kayong mga ulupong kayo. Alam niyo ba ang istorya ng kasaysayan ng aming bansa? Bago ka akala mo feeling kang hurado, dapat inalam mo muna anong krimen ang ginawa ng mga Roman Catholic leaders. Honestly, ang dami ng ginagawa ng Roman Catholic leaders. Protector sila ng mga terorista. Honestly, yung istorya din dyan sa Roma, yung kasulat La ragazza scomparsa, yung babae daw na nawawala. Ang pangalan niya si Emanuela Orlandi. Yung kapatid niya ay si Pietro Orlandi. So nawala tong batang to, yung si Emanuela hindi na siya bata kasi may edad na rin naman, ilang taon na yung nawala Si Emanuela Orlandi. Din yung kapatid, nagre-research, hinahanap niya ng solusyon. Kasi ang mga yan, diyan nakatira sa Vatican. So, mawawala ang pagka-Vatican citizen niya kapag nagsaliksik pa itong si Pietro Orlandi. Itong babae, yung kapatid niya si Emanuel Orlandi, honestly, ginahasa yan Base doon sa boses na narinig ko, kung panonoorin nyo yung istorya ng documentary ng si Pietro Orlandi, The Missing Girl in Vatican, makikita nyo, nandun yung istorya. Na ikinukwento nitong si Pietro Orlandi, na yung dating papa na yung si John Paul II, paano niya nalaman yung patungkol sa kanyang pamilya na nawawala yung kapatid niya na si Emanuela Orlandi. Then, itong papa ng Romano Katoliko, yung si John Paul II, dati pinag-intilisang patay ng buhay niyan. Then, sa pagsasaliksik nitong si Pietro Orlandi, mga pari mismo ang gumagawa ng katarantaduhan. At na-find out niya na yung papa ng Romano Katoliko connected sa mga terorista. Tapos, sasambahin nyo yung papa ng Romano Katoliko. Naghahanap ng katarungan pa rin itong si Pietro Orlandi. Lumapit dyan sa bagong papa na yung si Francesco. Ang sabi ng ulupong nasa heaven na daw ang kapatid niya. Ay talaga, nasa heaven ang kaluluwa nun. Dahil ang kaluluwa nun, malinis. Na pinapatay yung mga demonyo kayo. Connected naman Kayong mga pare, mga Illuminati kayo. Minamanipulan nyo ang politika. Kayong mga ulupong, wala kayong dapat, hindi kayo dapat manatili doon sa mundo. Kayo yung bibikisin at susunugin dahil mga kampon kayo ng kadiliman. Walang baho na hindi naaamoy. Walang itinatago na hindi nalalantad. Honestly,
Ang banal na espiritu, ang Espiritu Santo na nasa katawan ko, yung siyang nag-iisang amang espiritual. At siyang kataas-taasang Diyos. At walang sino mang tao dito sa mundo ang makakatalo sa banal na espiritu. Walang sino mang tao dito sa mundo ang makapanlilinlang sa Espiritu Santo na nanaan sa katawan nating mga tao. Narito na tayo sa huling panahon. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, sabihin ko kung sino yung mga nasa panig niya at kung sino yung mga demonyo na lumalapastangan sa kanya. Roman Catholic leaders, mga kampo ng kadiliman yan, mga Illuminati na nanakop sa inyong bansa, na hinikayat kayong sumamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan at iduluhin yung mga pare na silang tawagin yung amang espiritual. Which is, hindi nyo dapat sila iniidolo, hindi dapat nyo sila sinusunod dahil ang Espiritu Santo lang na nanaan sa katawan ni Kristo, na nanaan sa ating katawan ng mga tao, ang dapat nating kilalaning amang espiritual. Honestly, bilang na yung araw ng mga dilawan ng American leaders at ng Roman Catholic leaders. Dahil maraming mga tao na ang magbabalik loob sa Espiritu Santo para sambahin ang banal na Espiritu. Yung ayaw nilang sumamba sa Espiritu Santo, mapapasama sila doon sa mga uusigin at susunugin. Honestly, walang kaluluwang suwail na kumakalaban sa Espiritu Santo ang mabubuhay. Nasasa din sa banal na sa nakasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang mangahas mangaral ng aking salita na hindi nga pinahintulutan ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, ay mamamatay. Ang baguhin mo yung katuruan ni Kristo, na sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, idulihin mo yung Papa ng Romano Katoliko na siyang Holy Father mo. Wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ng Roman Catholic leaders, American leaders ay mga kampo ng kadiliman, maging ang mga dilawan, maging yan sina Juan Ponce Enrile. Yang si Bongbong Marcos, ipinahayag sa akin ng banal na espiritu na sabihin mo sa mga tao sa inyong bansa na mga tao ang nagtayo kay Bongbong Marcos para maging pangulo. Taong bayan din ngayon ang may karapatan na magtanggal ng posisyon kay Bongbong Marcos. Kailangan yung i-impeach si Bongbong Marcos dahil siya ay puppet ng mga dilawan. Kaya itong si Leila de Lima, wag kang mag-enjoy. Tatawagin mo pong, salamat, Father, kung sino-sinong Father na sinasabi mong ulupong ka. Tapos na ang laban natin ngayon. Ang labanan dito sa mundo ay, eto na, laban ng espiritual. Kayong mga dilawan, American leaders, Roman Catholic leaders, na nananakop sa ating bansa, yung mga Roman Catholic leaders at American leaders, mga ulupong kayong lahat, mga kampon kayo ng kadiliman. Tapos na ngayon ang labanan. Ang banal na espiritu, ang siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos na maghahari ngayon sa mundo. Yang mga Roman Catholic leaders, yung simbahan ng Espanyol, na tinayo sa atin ng mga Espanyol, dudurugi na yan. Kailangan ng durugin dahil hindi makakaligtas ang kaluluwa ng sino mang tao na sasamba dyan. Sinasabi ko sa inyo. Yung sasamba dyan sa relihiyon ng Romano Katoliko, na pinakademonyong relihiyon na nanakop sa ating bansa, hindi kayo maliligtas ang kaluluwa nyo dahil hindi kayo patatawarin ng banal na espiritu. Kailangan nyo nang mag-repent. Kailangan nyo nang magsisi. Tumalikod kayo sa pagsamba ng mga riboltong yan dahil hindi kayo maliligtas. Ang banal na espiritu na nasa katawan nyo, ang siyang totoong amang espiritual na gumigising sa inyo at nagbibigay ng buhay sa inyo. Hindi yung mga ribolto. Hindi yung mga pare na iniidolo nyo. Mga ulupong sila na dapat nang kastiguhin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!